Ito na naman ba ang hudyat na magkakaroon na naman ng panibagong malakihang raid sa iba't ibang compound ng Kingdom of Jesus Christ? Dahil nakita nga po ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ na may mga dumating na mga lalaki na naka-uniforme ng SWAT at naka-full battle gear na po at tila ba handa na sa matinding bakbakan at parang pupunta po sa malaking gera. Ngunit alam naman po mismo ng mga kapulisan na yung mga nakatira diyan, yung mga tao diyan sa Kingdom of Jesus Christ ay hindi naman po sila marahas, hindi po sila kriminal at walang kahit anong criminal record. At ang kanilang hinahanap na umano'y si Pastor Apollo Kibuloy na pinaparatangan na sangkot sa iba't ibang kaso ay hindi naman po available sa lugar na yan. Kaya ang tanong ng taga Kingdom of Jesus Christ, ano po ang ginagawa ng mga SWAT team dito? Bakit sila nandito? Bakit sila nakatakip ng kanilang pagmumukha? Bakit wala po silang mga nameplate? At the same time, bakit nakatakip po ang plate number ng kanilang sasakyan na nakapangalan naman na Pro 11? Sino yung nag-utos sa kanila? Sino yung may pakana nito? Ito ba ay isang provocative action para kung magalit man o gumawa ng kahit anong aksyon na hindi magustuhan nila itong taga Kingdom of Jesus Christ? Ito ba yung kanilang magiging basihan na pwede silang magdeklara ng martial law? So, yan po yung ating tinitingnan dyan, mga kababayan. Anyway, para sa ating update, ito po ang balita mula sa Isiminay News. Patularan ang naturang mga pulis dahil nakakasira sila sa kabuuang imahe ng PNP. At kung totoo na hindi kayo bahagi ng Marcos Private Army at ng Philippine New People's Army, kayong mga kapulisan dyan na nasa paligid pa ng mga religious compound ng KOJC, ay lumayas po kayo. Doon po kayo kung saan talaga kayo nararapat kasi napaka-peaceful po ng surroundings dito. Sa katunayan, kayo po talaga yung nagiging problema namin. So, ayan po pabigat po, nagdudulot ng tension, problema po dyan sa Kingdom of Jesus Christ. Dahil matino po, tahimik, napaka-peaceful po ang lugar na yan, pero tila ba ginugulo po sino yung nasa likod dito. Ito ba ay isang demolition job pa rin para sirain ang Davao, para sirain ang imahe ng mga Duterte? Dahil pilit nilang gustong ibagsak at gusto nilang sirain ang sinasabing ang Davao ang isa sa pinaka-safest na lugar. At nung dumating nga dyan si Torre, ay sinasabing may mga kung ano-anong mga report na umano hindi binabalita, may mga krimen daw, may mga rape at kung ano-ano pa na hindi binabalita. Pero kung kausapin mo naman o tanungin mismo yung taga Davao, sila mismo nagsasabi na yan po ay hindi totoo. Kaya lagi nating tinatanong, dapat yung mga sinasabi nilang na mga kasong ito na hindi daw nire-report, under-report daw, dapat isa-publiko nila para malaman natin may basihan ba sila sa kanilang sinasabi. Kasi marami na po yung iba't ibang mga pulis na galing din naman sa ibang probinsya na na-assign dyan, pero never nila sinabi na magulo ang Davao. Lagi nilang sinasabi na napaka-peaceful ang Davao, pero syempre hindi talaga may iwasan na may mga masasamang loob talaga. Kasi wala namang perpektong syudad, wala namang perpektong lugar. Pero napakalinaw po na yung international survey mismo, yung nagsasabi na ang Davao po ang isa sa pinaka-safest na country na syudad sa Pilipinas at sa buong Southeast Asian countries, yung Davao ay pangalawa. So kung sinasabi nila na talamak talaga din yung krimen sa Davao, bakit yung mga tao nagsasabing napakatahimik sa Davao? At ngayon lang po talagang nagka-attention dahil po sa pagdating nitong iba't ibang mga pulis na galing po sa iba't ibang lugar. Hindi po talaga sila taga Mindanao, hindi po talaga sila taga Davao. Particularly po may mga nakitaan pa na may mga kano at mga sinasabi nilang mga drone na palipad-lipad sa kalangitan. So samantala ang kanilang hinahanap na si Pastor Apollo Kibuloy hanggang ngayon ay hindi pa rin nila mahanap-hanap. So ito po yung aktual na nangyari. Kagabi po ito. Dito ang kanilang plate number. If this is a legal operation, bakit kailangan gawin ito, Franco? At higit sa lahat dito. So, yan nga po legal operation, di ba? Pero nakatakip po yung plate number ng kanilang sasakyan, pati yung mga tao ay walang nameplate po. Which is tayo po
ay alam natin na kapag yung mga lehitimong at otorisadong mga pulis po natin, dapat meron po silang nameplate para ma-identify po ng mga bawat ordinaryong Pilipino. Bakit po nakatakip? Kaya pinagdududahan, sila ba ay totoong pulis o sila ay mga komunistang grupo na nagkakaisa or ginagamit ng mga politiko na nandyan ngayon sa Davao. Ay nakatapat sa isang mining company. Ang company na ito ay makailang beses na kinausap ng Kingdom of Jesus Christ ng mga representatives kung bakit hinahayaan nila itong Philsaga Mining Corporation, bakit hinahayaan nila ang PNP na magsagawa ng checkpoint dito sa kanilang private property. Is there a connivance sa kumpanyang ito at sa Philippine National Police? That is the question ng marami sa ating mga missionary workers. 24/7 po nakabantay. Peaceful po ang ginagawang rally po. Prayer rally, gabi-gabi yan. Umaga, hapon, gabi, umulan man at umaraw, makikita po dyan ang ating mga missionary workers na katapat po sa Kingdom of Jesus Christ. At ang ginagawa nila ngayon sa kanilang pwesto ay tiyakin na hindi sila magsasagawa ng masamang plano. Ang iniisip kasi ng mga missionary workers ngayon, Franco, anong ibig sabihin ng pagpupwesto ng SWAT? Ito ba ay isang hudyat na magsasagawa muli sila ng another round of raids dito sa ating mga compounds? Kinausap natin ang ilan sa mga kasamahan. Grabe yung mga nagtatraffic, naka-uniforme na ng SWAT at naka-full battle gear po mga kababayan po natin. No? Kung ikaw ay biyahero tapos makita mo ito, talagang hihinto ka. Nakakatakot yung kanilang forma, hindi naman ordinaryong traffic enforcer o traffic police ito Dito ayaw nilang sumagot. Maayos na kinausap ng legal department ng Kingdom of Jesus Christ. Kinausap sila ng ating abogado. Kahit ako, kinausap ko rin sila. Ayaw nilang sumagot. Ayaw nila ipaliwanag bakit SWAT ang ipinadala dito. Ang sabi lang nila, kausapin ang kanilang mga superior sa Region 11. At Franco, tinatanong ang Region 11, bakit sila nagpapadala ng mga kasamahan nila na mula sa SWAT? At sabi nila, kaya daw pinapadala dito ang mga Yan nyo po mga kababayan, naka-rubber shoes pa, animal. police, ang kanilang presensya dito ay dahil, number one, for police visibility, pangalawa, para mag-conduct ng checkpoint. Pero ang tanong, bakit ngayon nila ginagawa ito sa oras kung saan matraffic dito sa kahabaan ng Phil-Japan Friendship Highway? Sila po ay nagpupos ng traffic sa isa-isa sa mga sasakyan dito. At hindi lang yan, alam natin na hindi makakalimutan ng mga Kingdom citizen noong June 10, 2024 ang tinagurian nating Day of Infamy. Maraming mga kababaihan, maraming mga senior citizen, matatanda, mga bata, nasaktan, na-traumatize sa ginawang pagsulong, illegal na pagsulong ng mga miyembro ng Philippine National Police Special Action Force at ng CIDG sa mga Kingdom. So, grabe nakakatakot Actually may mga nakausap po tayo na mga viewers po natin na taga Davao at sinasabi po nilang ngayon lang po ito nangyari. Nakakatakot daw po yung Franco, gaya na sinabi ko kanina, si Pastor ay kilala sa ginagawa ng humanitarian, number one, siya ang tumutulong sa mga men in uniform. Kapag napapalitaan ni Pastor na napapatay ang mga PNP, AFP, napapatay dahil ng NPA, isa si Pastor na nagpapaabot ng tulong. Tayo sa mga taga-SMNI, number one, ang nakaka-witness dahil tayo mismo ang pumupunta sa mga tahanan ng mga men in uniform na namamatay na pinapatay ng NPA. Hindi lang yan, number one, tumutulong si Pastor sa panahon ng kalamidad. Witness sa mga taga-Davao at lahat ng panig ng Pilipinas na hindi napupunta ng ibang mga foundation. Si Pastor ang nagpapadala sa atin dyan, Franco. grabe mga kababayan po natin. So iba talaga ang action na ginagawa ng nasa administrasyon ito. So ano po talaga ang kanilang plano diyan sa Kingdom of Jesus Christ, kasi gaya ng sinasabi po natin mga kababayan, kung hinahanap po nila itong si Pastor Apollo Kibuloy diyan mismo sa Kingdom of Jesus Christ, ay ilang beses na rin nilang ni-raid at pinasok ito, pero wala po silang nakitang Pastor Apollo Kibuloy. So bakit nandyan po sila? Bakit pabalik-balik po sila mga kababayan po natin? Yan po yung kaduda-duda. Ano po yung kanilang maitim na balak diyan sa
mga teritoryo ng Kingdom of Jesus Christ at syempre sa Davao na rin. Dahil alam po natin na ang teritoryo po, ang Davao, ay teritoryo po talaga ng mga Duterte. At ang Davao ay kilala, ulitin natin, ang Davao ay kilala po sa isa sa pinaka-peaceful po na syudad sa buong Southeast Asia. O bakit, kahit pa siguro sa buong mundo, at number 1 po sa Pilipinas. At sa krimen po ay napakababa talaga. Pero bakit nila pinag-iinitan? Bakit sila nagde-deploy ng napakaraming police personnel? Particularly mga SWAT pa po ha. Hindi ito basta-basta. At ang trabaho ng SWAT ay hindi lang basta mag-traffic. No? Hindi sila design, hindi sila well-trained para mag-traffic. Sila po ay para sa isang matinding bakbakan. Yan po talaga yung kanilang purpose sa kanilang pag-training. So ngayon nakita po natin na nandyan po sila, nagta-traffic lamang. So yan na ba yung bagong trabaho ngayon or mandato ng mga SWAT? Imbis na maghanda para sa isang matinding bakbakan, sa isang matinding mission, so ang kanilang trabaho ngayon ay pinagbantay na lang po sa Kingdom of Jesus Christ at magta-traffic na lang. At talagang alam natin na may tinatago silang hindi maganda dyan, may plano silang hindi maganda. Kasi bakit wala po silang nameplate at panay hindi po nagsasalita itong mga pulis na ito. Kahit yung kumukuha ng video po, tingnan nyo mga kabayan, wala din po siyang nameplate at nakamask po sila. And obviously, hindi po sila taga Mindanao or hindi po sila taga Davao. Diyan po sila i-deploy para sa special mission. At yan po ang, I don't know, sugurin o sakupin itong Kingdom of Jesus Christ. Okay? So, abangan po natin mga kababayan po ang mga susunod na update. At least, ang kagandahan nito, kasi hindi sila basta-basta makaporma, dahil nakikita po sila, naka-livestream po ang Isiminay at ang iba't ibang vlogger. Okay, salamat po.